Hello po, no? Sa muna po. Di ba sumagot sa atin yung land bank sa letter natin? O kaya lang, nagbigay sila doon ng suggestion. Sabi nila, parang may nangyaring case, na ruling ng Supreme Court, sa ganitong case. Di ba? Na ang suggestion doon na nilagay doon ng, ng, ng land bank ay kung gusto natin yung mga sinasabi natin na hindi lahat kukunin, igagarnish at magtitira sa pamilya natin at magtitira sa personal needs natin kasi po pwede yun sa pagkakaunawa ko dun sa sinasabi ng land bank sila din naman naniniwala na pwede yun, kaya lang sumusunod lang din sila kaya hindi sila po pwedeng hindi sila po pwedeng mag-comply doon sa sinasabi natin hindi sila po pwedeng sumunod doon sa sinasabi natin na wag na lang i-garnish lahat kasi sumusunod sila doon sa ruling ng court at wala silang magagawa. So balikan natin yung sinasuggest nila, tama naman, kaya lang sinasabi nila personal yung pag-request sa sheriff at dun sa judge na humawak ng kaso nyo, personal. So tingin ko kung personal, hindi na siguro kailangan ng lawyer, no? Appeal na lang, appeal. Gagawa na lang kayo ng sulat, ipapaliwanag nyo, gagawa kayo ng appeal doon sa sheriff or sa judge na may hawak, na humawak ng kaso nyo, na mag-a-appeal kayo sa kanya, na talagang yung katulad ng sinasabi nyo, di ba? Yung mga kwento nyo, walang panggastos, walang pang tuition, walang pangkain, yung mga real stories nyo, na katulad ng mga kinukwento nyo sa akin at sinesend nyo sa akin via chat, no? Yung mga pinopost natin. Yung real situation nyo, siguro i-black and white yun na lang, di ba? At mas maganda kung computerized, para mababasa nila ng malinaw. Ganun ang gagawin. Tapos, i-address nyo yan, yung letter nyo na yan, doon sa sheriff or judge na naghumawak lang kaso nyo. Yung nag-garnish ng nyo, diba, ng ATM nyo. Tapos, i-attach nyo yung sagot sa atin ng land bank para alam nila na sa land bank ay wala namang problema. So kung anong utos ng court, di ba? Kung i-modify nung sheriff o nung judge yung kanyang kautusan doon sa land bank, susunod na lang ang land bank. So kapag sinabi ng sheriff o ng judge na ibigay yung 50% ng benepisyo sahod ng guro from the ATM, from the land bank, ipapakita niyo yun sa land bank kung magiging favorable yung sagot ng judge sa letter nyo. Ganun. So kaya-kaya nyo yan Pwede naman Tagalog Pwede naman Tagalog yan. Kung ano yung nasa puso, i-black and white nyo lang, no? I mean, i-encode nyo lang sa computer, tapos i-print, pirmahan nyo. Pwede nyo yung pwede nyo yung panotaryo. Para maging legit lang yung dokumento. Na talagang hindi kayo nagsisinungaling sa situation nyo kasi ganyan ang mga requirements di ba? Sa korte. Siguro kung para sa akin hindi na kailangan ng lawyer kasi tapos na may verdict na sa inyo hindi ba? O kaya ang katulad nung sinasabi ng land bank, ang sabi nila mag-appeal na lang, mag-request, gawa ng letter. Tapos i-attach nyo yung sagot ng land bank sa atin para makita ng judge ng sheriff na ang land bank naman kung uutusan din ng sheriff ng judge na ibigay yung kalahati o 50%, di ba?
magkukumplay yung land bank. So, ganun na lang dapat ang gawin ng mga ng mga nag-garnish. Tingnan muna yung ganitong sistema. I-try muna yung ganitong sistema. Yung ganitong sinasuggest na Sir Bong. Baka may maging magandang resulta, no? So, nakapost naman yung letter natin na sagot ng land bank. Pwede nyo i-print or kung gusto nyo, chat nyo ako, di ba? Isesend ko sa inyo yung malinaw na kopya. Screenshot o kukuha ko ng picture, yun na lang din i-print nyo. So kasi kung kukuha pa kayo ng lawyer, tama yung sinasabi nyo, baka gumastos pa kayo. Ang gagawin lang naman ay mag-aapila kayo. Di ba? Comes from the heart. Susulat kayo sa judge o sa sheriff. Alam nyo, no? There's no harm in trying. Pwedeng gawin, dear teachers, no? So, nagkakaintindihan ba what to do? Okay.